Mayroong napakaseryosong nangyayari sa mga ahensya ng sasakyan na halos walang nagkukwento. Libu-libong mga modelong ganap na bago ang nakatambak sa mga dealership dahil hindi lang talaga ang mga ito nabebenta. Ito ay humantong sa malalaking diskwento at mga alok na 2 taon na ang nakararaan ay hindi maiisip. Ngayon ay ibubunyag ko sa iyo ang 12 sasakyan na hindi na alam ng mga ahensya kung paano ilalabas sa kanilang mga lote. Mga modelong dati ay madaling mabenta at ngayon ay iniiwasan na ng mga tao. Kung maglalabas ka na ng sasakyan o gusto mo lang umiwas sa isang masamang desisyong pinansyal, manatili hanggang sa huli. Dahil ang listahang ito ay maaring makatipid sa iyo ng libu-libong dolyar at maraming sakit ng ulo. Magsimula tayo. Sasakyan bilang 12. Hyundai Santa Fe 2025. Ito ay isa sa mga kasong pinaka-pinag-uusapan sa taong ito. Ang Hyundai Santa Fe ay dumating na may muling pagdidisenyo na napaka-kontrobersyal na sinasabi ng mga tao na mukha itong parisukat na kahon na may mga gulong. Ang disenyo na masyadong mapanganib ay nagtaboy sa libu-libong mga kliyente na sanay sa isang mas balanse at konserbatibong estetika. Ang mga datos ay malupit. 184 na araw ng imbentaryo na may 42,770 unit na nakatigil sa mga dealership sa Estados Unidos pa lamang. Upang magkaroon ka ng ideya, ang anumang modelo na lumampas sa 60 araw ng imbentaryo ay nakababahala na. Ang mapalapit sa 200 araw ay isang kumpletong sakuna. Ang unang dahilan ay ang presyo na biglang tumaas. Ang dating isang SUV na abot kaya para sa mga pamilya ay kumakatok na ngayon sa pintuan ng karangyaan. Ang mga pinakamataas na bersyon ay nasa paligid ng 43,000 dolyar at ang mga tao ay nagtatanong, kung maaari akong bumili ng isang Honda Pilot o isang Toyota Highlander sa parehong halaga, bakit ko pipiliin ang isang Santa Fe? Ang ikalawang dahilan ay ang mga distributor ng Hyundai ay nagdaragdag ng mga sapilitang pakete, mga pinalobong aksesorya, at lahat ng uri ng mga taktika upang itaas ang huling presyo. Ang mga tao ay dumarating na naghahanap ng isang abot-kayang tatak at nagtatapos sa pagtakas na may pakiramdam na gusto silang pigaan hanggang sa kaluluwa. Pinapatay niyan ang anumang intensyong bumili. Ang ikatlong dahilan ay ang pagiging maasahan na nagsisimula ng ikabahala. Ang Hyundai ay naglabas ng isang malawakang pagbawi dahil sa panganib ng sunog sa ilan sa mga modelo nito. At yon ay tumama sa tiwala ng mamimili. Ang isang tatak ay maaring tumagal ng 10 taon sa pagbuo ng tiwala at mawala ito sa isang mali pagkakahawak na recall. Ang mga mamimili na naghahanap ng isang SUV upang manatili ng maraming taon ay nag-aalinlangan na ngayon. Ang kompetisyon ay nakawala na. Ang mga tatak na Tsino ay tumatama ng malakas sa presyo. Ang mga Hapones ay patuloy na nangungguna sa pagiging maasahan at ang mga Europeo ay pinagtatrabahuhan ang disenyo. Ang Santa Fe ay naiwan sa gitna ng isang napakalaking digmaan. Ito ay isang magandang produkto, ngunit dumating ito sa pinakamasamang sandaling posible. Sasakyan bilang 11, Nissan Rogue 2025. Ang Nissan Rogue ay isang SUV na nagsimulang malakas. Nakikita sa lahat ng dako at nangakong magiging maningning na bituin ng Nissan. Ito ay nagtapos bilang ang hindi komportableng panauhin na walang gustong tumanggap sa mga dealership. 2 taon nang nakararaan ay gusto ito ng lahat. Ngayon ay nag-iipon ito ng alikabok tulad ng isang lumang palamuti na nawalan na ng alindog. Ang mga datos ay nakababahala.
Higit sa 100,000 unit ang hindi nabebenta at higit sa 120 araw ng average na inventaryo. Hindi na ito normal na inventaryo. Ito ay isang bundok ng mga sasakyan na walang naglalabas. Ano ang nangyari? Nalampasan ito ng kompetisyon na parang ito ay isang hamak na balakid lamang. Habang ang Toyota RAV4 at ang Honda CR-V ay nag-evolve, pinabuti ang kanilang motorisasyon, ang kanilang kaligtasan at ang kanilang konsumo, ang Rogue ay nanatiling halos nakapako sa panahon. Ang Nissan ay natuwa sa kanilang turbo na makina na 1.5 litro at ipinakita ito bilang isang revolusyon. Ngunit hindi ito tinanggap ng mabuti ng consumer. Ang isang makinang napakaliit sa isang SUV na napakalaki ay nagdulot sa mga mamimili na tumakbo sa ibang mga opsyon na nag-aalok ng mas maraming lakas. Ang isa pang napakalubang problema ay ang labis na produksyon. Ang Nissan ay gumawa ng mga Rogue na parang mainit na tinapay habang umaasa sa isang demand na hindi kailanman dumating. Ang resulta ay mayroon silang mga kumpletong lote na puno ng mga bagong unit na walang gustong pundohan, lalo na sa mga rate ng interes na nasa ulap. Ang mga ahensya ay hindi na alam ang gagawin sa dami ng mga Rogue na naipon. Naglalabas sila ng mga diskwento na parang permanenteng Black Friday. $3,000 na direktang diskwento. Halos libreng leasing, minimal na down payment na dati ay imposible. Ang binabayaran mo 2 taon na ang nakararaan bilang isang premium na SUV ay inaalok na sa iyo ngayon na halos libre na. At iyon ay lalong nakakasira sa halaga ng muling pagbebenta para sa mga nakabili na nito. Sa mga merkado na kasing higpit ng Estados Unidos, ang Rogue ay hindi talaga gumagalaw, hindi nakakumbinsye, hindi nagbibigay ng emosyon. Ang pinakamalala sa lahat ay hindi ito na-update ng Nissan noong dapat itong gawin. At ngayon ay binabayaran nila ang presyo ng indesisyong iyon. Ang Rogue ay mula sa pagiging isang halos siguradong tagumpay ay naging isa sa pinakamalaking sakit ng ulo na mayroon ng Nissan sa sandaling ito. Sasakyan bilang 10. Mazda CX-5 2025. Ang Mazda CX-5 ay isa sa mga SUV na pinakamahal sa merkado at ang makita ito sa top na ito ay medyo masakit. Ito ay may katanyagan bilang isa sa mga pinakamahusay sa segment na may reputasyon sa pagmamaneho at kalidad na lubos na kinakainggitan ng maraming tatak. Ngunit na yon ay nahaharap ito sa isang dambuhalang problema na kahit ang mabuting reputasyon nito ay hindi kayang lutasin. Ang mga datos ay mapanggumbinsi. 187 araw ng inventaryo na may higit sa 43,500 unit na hindi nabebenta sa Estados Unidos pa lamang. Ang 2025 ay ang huling taon ng kasalukuyang henerasyong ito. Iniharap na ng Mazda ang bagong muling pagdidisenyo na darating sa lalong madaling panahon at binago nito ang buong tanawin ng benta. Ginawa ng tatak ang ginagawa ng anumang tagagawa bago magpalit ng henerasyon. Dagdagan ng produksyon upang ubusin ang mga umiiral na piyesa, hulma at bahagi. Ito ay normal sa industriya, ngunit nagiging lubang mapanganib kapag nalaman ng publiko. Kapag nalaman ng mga tao na ang isang modelo ay malapit ng magpaalam, ang malaking karamihan ay mas pinipiling hintayin ang bago kaysa bilhin ang papaalis na. Ang CX-5 2025 ay nasa paligid ng $38,000 na hindi naman masamang pakinggan sa papel, ngunit sa kasalukuyang merkado ay talagang hapon na ito. Ang mga rate ng interes ay mataas, ang mga sweldo ay hindi tumataas, at ang mga tao ay tumatakas mula sa mga bagong sasakyan dahil hindi lang talaga nila kayang bayaran ang mga ito. Sila ay lumilipat sa mga gamit na, sa mga mas murang arkila o direktang ipinagpapaliban ang pagbili ng walang katiyakan. Sa ganoong komplikadong tanawin, ang Mazda ay lumilitaw
na may isang SUV na hindi nagbababa ng presyo ng husto at hindi nagbibigay ng mga agresibong diskwento tulad ng ibang mga tatak. Hindi ito sumasali sa laro ng pagbabagsak presyo dahil sa desperasyon tulad ng ginagawa ng ilang tatak na Tsino o Amerikano. Palaging hinahangad ng Mazda na iposisyon ang sarili bilang isang bagay na halos premium, isang aspirasyonal na tatak. Ngunit kapag ang ekonomiya ay naghihigpit, ang mga tao ay tumitigil sa pagbabayad para sa mga premium na pakiramdam at dumidiretso sa mga alok, mga bawas at mga madaling pagpupundo. Bukod pa rito, ang CX-5 ay sadyang mahal na marami sa sarili nitong mga may-ari ang nagsasabi. Mas mabuting hintayin ko ang bagong CX-5 bago bumili ng isa na tinatapos na ang siklo ng buhay nito. Ang reputasyong iyon na karaniwan ay isang malaking biyaya ay lumulubog sa kanya ngayon sa imbentaryo. May isa pang kadahilanan na kakaunti ang bumabanggit. Ang panloob na kompetisyon sa loob mismo ng Mazda. Itinutulak ng malakas ng tatak ang CX-50 at ang CX-90. Mga modelong may mas maraming teknolohiya, mas pinong mga interior at mas modernong imahe. Dahil dyan, ang CX-5 ay nakulong sa isang kakaibang limbo. Hindi ito isang masamang produkto, sa kabaligtaran. Patuloy itong isa sa mga pinakamahusay na SUV sa segment para sa pagmamaneho at kalidad. Ngunit na yon ay nakatayo lang ito doon na nag-iipon ng alikabok dahil ang merkado ay hindi na sumasabay. Sasakyan bilang siyam, Hyundai Tucson 2025. Ang Hyundai Tucson ay isang SUV na nakatadhana sa ganap na tagumpay, isa sa mga modelong pinakamabenta sa buong Hyundai. Ngayon ay nararanasan nito ang isang sitwasyon na talagang walang sinumang umaasa. Ipinapakita ng mga datos ang 70 araw ng naipong imbentaryo, halos doble ng itinuturing na malusog sa industriya ng sasakyan. Nangangahulugan iyon na ang Tucson ay nananatiling ganap na nakatigil na parang walang sinumang gustong humawak dito. Ang nakapagtataka ay hindi naman ito isang masamang SUV. Sa kabaligtaran, ito ay isang disenteng produkto, moderno at may magandang disenyo sa labas at loob. Ngunit yun mismo ang problema. Ang kompetisyon ay talagang malupit at ang Hyundai ay nagbabayad ng napakamahal para doon. Ang Tucson ay dumating na may isang makina na 2.5 litro na atmosperiko na gumaganap sa tungkulin nito, oo. Ngunit hindi ito nakakaakit sa sinuman. Sa isang merkado kung saan ang mga mamimili ay gusto ng mga makinang malakas at kasabay nito ay matipid, ang Tucson ay hindi talaga alinman sa dalawa. Ang isa pang seryosong problema ay ang presyo. Ang isang Tucson na may kumpletong gamit ay tumatama na sa $40,000 at ang Hyundai ay pumasok sa isang lugar na lubang mapanganib dahil sa perang. Iyon ang mga kliyente ay nagsisimulang tumingin sa mga premium na SUV na panimula mula sa mga tatak tulad ng Audi, BMW o Mercedes. Upang tapusin ang sitwasyon, ang tatak na taga South Korea ay nahulog sa parehong pagkakamali. Ang labis na produksyon. Gumawa sila ng mas maraming Tucson kaysa sa talagang kaya nilang ibenta sa merkado. At ngayon ang mga ahensya ay naghihirap sa mga direktang kahihinatnan. May mga dealership na literal na desperado na nag-aalok ng malalaking diskwento, napaka-agresibong pagpopondo at mga bawas na hanggang $3,000 para lamang mailabas ang mga unit sa bakuran at magkaroon ng espasyo para sa iba pang mga modelo. Kapag ang isang modelo ay pumasok sa siklong iyon ng mga desperadong diskwento, ito ay dahil mayroong totoong problema sa ilalim nito. Ang Tucson ay isang magandang SUV. Ngunit sa merkado na ito na napakabangis at kompetitibo, ang pagiging isang magandang SUV ay hindi na gumagarantiya sa iyo ng anuman sa benta. Ngayon ay ganap itong nakatigil na nag-iipon ng alikabok
habang pinapanood kung paano ang ibang mga modelo ay dumadaan sa tabi nito nang walang anumang problema. Sasakyan bilang 8. Jeep Compass 2025. Ang Stellantis ay may isa sa pinakamalaking sakit ng ulo sa modelong ito. Isang SUV na literal na hindi na gumagalaw mula sa mga ahensya. At hindi ako nagsasalita tungkol sa isang maliit na pagkaantala sa benta. Ang mga datos ay nakatatakot. Ang Compass ay nananatiling nakatigil sa inventaryo sa loob ng 178 araw na may higit sa 22,000 unit na naipon nang hindi nabebenta. Hindi na ito masamang pagpaplano ng produksyon. Ito ay malinaw na sintomas ng isang mas malaking problema. At ang problemang iyon ay may pangalan at apelido, ang kalidad. Ang Compass ay naging perpektong halimbawa ng lahat ng bagay na nabibigo sa loob ng Stellantis sa mga sandaling ito. Sa loob ng mga huling buwan, ang tatak ay naharap sa isang dami na talagang katawa-tawa ng mga pagbawi mula sa merkado. At ang Compass ay nasangkot sa ilan sa mga ito. Mga aberya sa mga airbag, malalalang problema sa software, mga depekto sa sistema ng gasolina. Ngunit ang pinakamalala ay ang mga transmisyong nabibigo bago ang 20,000 milya. Ang mga forum ng mga may-ari ay tila isang walang katapusang katalogo ng mga babala. May mga kwento ng mga sasakyang namamatay sa gitna ng highway nang walang anumang dahilan. Mga bomba ng gasolina na tumitigil sa paggana nang walang paunang abiso. Mga makinang nagbubukas ng ilaw ng check engine kahit na may mababang milyahe. At mga depektong elektrikal na nagiiwan sa driver na ganap na stranded sa gitna ng kawalan. Ang pinakanakapagtataka sa lahat ay ang Compass ay ibinebenta sa paligid ng $30,000. Isang presyong sa unang tingin ay tila medyo kaakit-akit. Ngunit na yon, ang karaniwang mamimili ay dumarating na may ganap na impormasyon salamat sa internet. At ang Stellantis ay literal na ilang buwan na ang kanilang reputasyon ay bumabagsak. Kinumpirma ito ng Consumer Reports sa paglalagay sa Jeep sa mga tatak na hindi gaanong mapagkakatiwalaan sa buong merkado sa taong ito. Ang pinakamalala sa lahat ay hindi nag-alok ang Stellantis ng mga pagpapabuti na talagang makabuluhan upang ayusin ang problemang ito mula sa ugat. Ang resulta ay inaasahan. Libu-libo mga unit na ganap na hindi gumagalaw sa buong Estados Unidos na nag-iipon na para mga modelo ng lumang katalogo na talagang walang humiling o gustong bumili. Sasakyan bilang 7. Nissan Versa 2025. Ang Nissan Versa ay mayroong hindi tiyak na karangalan bilang pinakamurang sasakyan sa buong Estados Unidos sa sandaling ito. At gayunpaman, nararanasan ito ang isa sa mga pinakanakababahalang sitwasyon sa buong merkado ng sasakyan. Maaring ito ang pinakamura, ngunit tiyak na hindi ito lumalabas sa dealership. Ang mga datos ay nakagugulat. Ang Versa ay nanganatiling nakatigil ng higit sa 200 araw sa inventaryo na may malapit sa 14,700 unit na naipon ng walang mga mamimili. Ito ay isang bagay na napakakaiba dahil kapag ang isa ay nakarinig ng $20,000 para sa isang sasakyang ganap na bago, agad niyang naiisip na ito ay isang kamanghamanghang bargain. Sa Latin America, ang Versa ay isang napakalaking tagumpay na nabebenta na parang mainit na tinapay. Ngunit sa Estados Unidos ay eksakto kabaligtaran ang nangyayari. Hindi lang talaga ito gusto ng mga tao. Ang persepsyon ng mamimiling Amerikano ay radikal na nagbago at ang Versa ay ganap na naiwan. Nakikita nila ito bilang isang bagay na basic, masyadong katamtaman, na may maingay na interior na kulang sa pagkapino. Ang suspensyon ay matigas at sa mahahabang biyahe ay nakapapagod ng higit pa sa dapat para sa mga kasalukuyang kamantayan.
Ang antas ng kaginhawaan ay sadyang hindi kapantay ng hinihingi ng kasalukuyang merkado. Nakikita nila ito bilang isang sasakyan ng sapilitang kompromiso, hindi bilang isang matalinong pagbili na maaari nilang ipagmalaki. Ang makina ay hindi rin nakatutulong sa anumang paraan. Ang 120 lakas kabayo ay sapat na upang gumalaw sa lungsod. Ngunit sadyang hindi sapat para sa kung ano ang talagang gustong maramdaman ng consumer na Amerikano. Habang ang ibang mga tatak ay nag-aalok ng mas maraming lakas, mas mahusay na sound insulation at mas mahusay na kalidad ng mga materyales, ang Versa ay patuloy sa parehong reseta na ganap ng gasgas mula pa noong mga nakaraang taon. Ngunit ang huli at syak na dagok ay ang pinakamalaking anino nito, ang transmisyong CVT ng Nissan. Bagaman sa mga huling taon ay nagpakita sila ng ilang mga technical na pagpapabuti, ang negatibong reputasyon ay nakatato na ng permanente sa isip ng mga mamimili. Kapag ang kliyenteng Amerikano ay maaring pumili sa pagitan ng isang Honda Civic, isang Toyota Corolla o isang Mazda 3, lahat ay may madaling pagpupundo na magagamit, hulaan mo kung aling modelo ang naiiwan sa huli na abandonado. Yan ang totoong problema ng Versa. Mura ito, ngunit hindi ito bumuti ng malaki sa anuman. Ang isang murang sasakyan na walang tunay na nakikitang halaga ay laging nagtatapos sa parehong paraan. Ganap na nakatigil, nag-iipon ng alikabok sa mga dealership. Libo-libong mga unit ang patuloy na ganap na hindi gumagalaw, hindi nakahahanap ng mamimili, hindi nakalilika ng anumang interes. Nagsisimula na silang makita bilang imbentaryo na teknikal ng patay. Sasakyan bilang 6. Ford Bronco 2025. Ang Ford Bronco ay isang SUV na isinumpa at pinanindigan ng Ford na ganap na dodomina sa merkado. Nangako ito ng mga epikong pakikipagsapalaran, mga historical na benta, at ang maluwalhating pagbabalik ng isang alamat pagkatapos ng mga dekada ng kawalan. Nagtapos ito bilang isang bagay na napakalayo sa ipinangako. Noong inanunsyo ng Ford ang pagbabalik ng alamat na ito sa mundo ng sasakyan, ang pananabik ay talagang napakalaki. Gusto ng lahat na makita ito ng personal. Gusto ng lahat na magkaroon ng isang Bronco na nakaparada sa kanilang garahe. Ibinenta ito ng tatak bilang ang dakilang tiyak na karibal ng Jeep Wrangler, ang todo-tereno na babago sa lahat. Ang talagang walang nakakita na darating ay ang nakamamatay na dagok, ang presyong estratosperiko. Ang Bronco ay may hindi maikakailang presensya. Ito ay kahanga-hanga at nakakakuha ng atensyon saan man ito dumaan. Ngunit kapag ang isang SUV na may kumpletong gamit ay madaling umaabot sa $60,000, hindi ka na nakikipagkumpitensya lamang sa Wrangler. Direktang nakikipagkumpitensya ka na laban sa mga premium na SUV mula sa mga matatag na tatak. Doon mismo nawala ng Ford ang tradisyonal na kliyente na naghihintay sa sandaling ito. Ang publiko na nangarap sa Bronco ay umaasa sa isang makinang abot kaya, mapangahas at masaya. Hindi sila umaasa sa isang sasakyan na pumapasok sa teritoryo ng karangyaan nang hindi talaga nag-aalok ng lahat ng hinihingi sa segment na iyon na napakatindi ng kompetisyon. Ang resulta ay naging isang ganap na sakuna para sa mga dealership. Ang mga Bronco ay nag-iipon sa mga lote bilang isang produkto na ganap ng nakalimutan. Ang mga inventaryo ay tumitimbang ng napakabigat sa mga gastusing pinansyal na hindi na kayang itaguyod ng mga distributor sa mas mahabang panahon. Kapag ang isang tatak tulad ng Ford ay nagsimulang mag-alok ng mga diskwento na talagang agresibo, mga cash bonus na dati ay ganap na imposible, at mga subsidized na rate ng interes, ito ay malinaw na senyales na mayroong isang bagay na napakasama. Ang pagbagsak ay hindi lamang nakikita sa Estados Unidos.
Sa iba't ibang merkado ng Latin America ay eksaktong ganoon din ang nangyayari. Ang mga Bronco ay bumaba ng makabuluhan sa presyo sa ilang mga bansa dahil hindi lang talaga sila umiikot mula sa inventaryo. Hindi ito nangangahulugan na ito ay isang masamang SUV. Hindi talaga. Nangangahulugan ito na ang Ford ay ganap na nagkamali sa kanilang estratehiya sa presyo, lumayo ng masyado sa totoong mamimili, at ngayon ay binabayaran ang presyo ng kayabangang iyon. Gusto mo ba itong bilhin? Sige lang. Malamang na ito ay isang magandang pagkakataon kung hindi mo masyadong inaalala ang muling pagbebenta sa hinaharap. Dahil makukuha mo ito ng mas mura kaysa dati. Gusto mo ba ito para sa negosyo o pamumuhunan? Mas mabuting isipin mo ng 2 beses dahil ipinakita na ng modelo ng malinaw na hindi nito napapanatili ang halaga tulad ng ipinangako ng Ford nang may ganoong katiyakan. Sasakyan bilang 5. Volkswagen Taos 2025. Ang Volkswagen Taos ay dumating sa merkado bilang ang compact SUV na di umano ay lulupig sa mga millennial at sa mga batang pamilya. Ang katotohanan ay ganap. Itong nakatigil sa mga dealership na may higit sa 100 araw ng average na inventaryo. Ang pangunahing problema ay pinuwesto ito ng Volkswagen sa isang saklaw ng presyo kung saan ang kompetisyon ay talagang malupit. Sa halagang $32,000 ay maaari kang makakuha ng mga opsyon na mas kaakit-akit mula sa mga tatak na Hapones na may mas mabuting reputasyon sa pagiging maaasahan. Ang makinang turbo na 1.5 litro ay nararamdamang mahina para sa bigat ng sasakyan at ang mga mamimili ay mabilis na nakapapansin. Bukod pa rito, ang Volkswagen ay nahaharap sa isang problema sa persepsyon ng tatak sa Estados Unidos. Hindi na ito nakikita bilang ang aspirasyonal na tatak na Europeo na dati at hindi rin ito makalaban sa presyo sa mga tatak na Asyano. Ang Taos ay nakulong sa lupain ng wala. Masyadong mahal para ituring nga isang bargain at hindi sapat na premium para bigyang katwiran ang pagbabayad ng higit pa kaysa sa isang Honda HR-V o isang Mazda CX-30. Ang mga dealership ay nag-aalok ng agresibong pagpopondo, ngunit ang mga unit ay hindi lang talaga gumagalaw sa bilis na inaasahan. Sasakyan bilang 4. Chevrolet Trailblazer 2025. Ang Chevrolet Trailblazer ay isa pang perpektong halimbawa ng malawakang labis na produksyon ng walang tunay na demand. Ang General Motors ay gumawa ng mga compact SUV na ito na tila ba mabebenta ang mga ito ng parang mainit na tinapay, ngunit ang katotohanan ng merkado ay ganap na naiiba. Sa higit sa 130 araw ng inventaryo, ang Trailblazer ay nagiging isang totoong problema para sa mga dealership ng Chevrolet. Ang disenyo sa labas ay polarisado. Marami ang nakakakita rito na masyadong parisukat at kulang sa kinis. Ang interior ay nararamdamang mura kahit para sa mga pamantayan ng segment na may mga matitigas na plastik sa lahat ng dako na hindi nagpapadala ng anumang pakiramdam ng kalidad. Ang transmisyong CVT na nakakabit dito ay hindi gusto ng mga mamimiling Amerikano na mas gusto ang mga tradisyonal na otomatikong transmisyon. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang presyo. Ang isang Trailblazer na may kumpletong gamit ay madaling lumalampas sa $30,000 at sa perang iyon ay may mga opsyong mas mahusay na makabuluhan sa merkado. Ang mga diskwento ay umaabot sa mga record na antas na may mga bawas na hanggang $4,000, ngunit gayunpaman ang mga unit ay hindi lumalabas. Ito ay lumilika ng isang mabisyong siklo kung saan ang halaga ng muling pagbebenta ay bumabagsak na nagiging sanhi upang mas kakaunting tao ang gustong bumili nito ng bago. Sasakyan bilang 3.
Mitsubishi Outlander 2025. Ang Mitsubishi ay kasalukuyang nahaharap sa marahil ay pinakamalalang krisis sa benta sa loob ng mga dekada kasamang Outlander. Ang SUV na ito na may 3 hanay na nangakong magiging kaligtasan ng tatak ay nag-iipon ng alikabok na may higit sa 160 araw ng inventaryo. Ang pangunahing problema ay ang Mitsubishi bilang isang tatak ay nawalan na ng halos lahat ng kaugnayan sa merkado ng Estados Unidos. Ang mga tao ay hindi na lang talaga nagtitiwala sa tatak tulad ng ginagawa nila 20 taon na ang nakararaan. Ang Outlander ay may isang generic na disenyo na hindi namumukutangi sa kahit na ano, isang interior na nararamdamang isang henerasyon ang huli sa kompetisyon, at isang karanasan sa pagmamaneho na katamtaman lamang sa pinakamagandang sitwasyon. Ang pinalawig na warranty na inaalok ng Mitsubishi na dati ay isang malakas na punto ng pagbebenta, ngayon ay tinitingnan na may paghihinala. Ang mga mamimili ay nagtatanong, bakit kailangan nilang mag-alok ng napakahabang warranty kung ang produkto ay talagang mapagkakatiwalaan? Ang mga dealership ng Mitsubishi ay desperado na nag-aalok ng halos anumang kasunduan upang mapagalaw ang mga unit. Ngunit kahit na may malalaking diskwento at subsidized na pagpupundo sa 0%, ang Outlander ay patuloy na hindi gumagalaw. Ito ay ang perpektong unos ng isang tatak na nasa pagkabulok, kasama ang isang produkto na hindi nag-aalok ng anumang nakakakumbinsing dahilan upang piliin ito kaysa sa naitatag na kompetisyon. Sasakyan bilang 2. Buick Envision 2025. Ang Buick Envision ay kumakatawan sa lahat ng mali sa kasalukuyan estratehiya ng General Motors para sa tatak na Buick. Ang SUV na ito, na may katamtamang laki, ay ganap na nakatigil sa mga dealership na may mga inventaryo na lumalampas sa 140 araw. Ang problema ay, may maraming muka, ngunit nagsisimula sa identidad ng tatak. Ang Buick ay sinusubukang maging isang premium na tatak, ngunit wala ang tunay na prestihiyo upang bigyang katwiran ang mga presyong sinisingil nito. Ang Envision ay nagkakahalaga ng higit sa $40,000 nang may kumpletong gamit. Ngunit nag-aalok ng karanasan na hindi nararamdamang premium sa anumang paraan. Ang mga materyales sa loob ay mas mahusay kaysa sa isang Chevrolet. Ngunit hindi umaabot sa antas ng inaalok ng mga premium na tatak na Europeo o Hapones. Ang makinang turbo na 2 litro ay sapat lamang, ngunit walang espesyal. Ang teknolohiya ay naroroon, ngunit nararamdamang tila ba ito ay isang henerasyon ang huli sa mga direktang katunggali. Ang pinakamaproblema ay ang target na mamimili ng Buick, na tradisyonal na mga matatandang tao ay tumatanda na palabas ng merkado, at ang tatak ay hindi nagtagumpay na umakit ng mga mas batang mamimili. Ang resulta ay isang SUV na wala talagang gustong bumili. Ang mga dealership ay sobrang desperado na nag-aalok sila ng mga diskwento na lumalampas sa $6,000 sa ilang merkado. Ngunit gayunpaman, ang mga unit ay nananatiling nakaparada buwan-buwan. Sasakyan bilang 1. Chrysler Pacifica 2025. Ang bilang isa sa listaang ito ay ang Chrysler Pacifica, at ang presensya nito rito ay particular na masakit dahil kumakatawan ito sa halos ganap na pagbagsak ng kung ano ang dating kategoriyang pinangungunahan ng Chrysler, ang minivan. Ang Pacifica ay nakararanas ng isang ganap na sakuna sa benta na may higit sa 170 araw ng inventaryo at libu-libong unit na hindi nabebenta na nag-iipon sa buong bansa. Ang pangunahing problema ay ang merkado ng mga minivan ay dula-dula ang lumiit sa uling dekada. Ang mga pamilya na dati ay bumibili ng mga minivan, ngayon ay bumibili na ng mga SUV na may 3 hanay na itinuturing nilang mas moderno at hindi ganong nakahihiya.
Ang Pacifica ay obetibong isang mahusay na minivan na may mga kahangahangang katangian, lalo na sa bersyon nitong hybrid na plug-in. Ngunit ang pagiging pinakamahusay sa isang kategoriyang naghihingalo ay walang ganong kahulugan kapag walang gustong mapunta sa kategoriyang iyon. Ang presyo ay isa pang dambuhalang problema. Ang isang Pacifica na may kumpletong gamit ay madaling lumalampas sa $50,000 at sa perang yon ay makakakuha ka ng mga premium na SUV mula sa mga tatak na mas tanyag. Sinubukan ng Stellantis na panatilihing mataas sa mga presyo upang mapangalagaan ang mga margin ng kita. Ngunit ang estratehiyang yon ay nabibigo ng matindi. Ang mga dealership ay nag-aalok ng mga insentibo na talagang malupit. Hanggang $8,000 na diskwento, mga rate ng pagpupundo sa 0%, at mga tuntunin ng leasing na karaniwang ipinamibigay na lang ang sasakyan. Ngunit kahit na may mga dambuhalang insentibong ito, ang Pacifica ay patuloy na hindi gumagalaw. Kinakatawan nito ang pagtatapos ng isang era at ang pagtanggi ng Chrysler na tanggapin na ang merkado ay nagbago na ng lubusan. Ang 12 modelong ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang merkado ng sasakyan ay radikal na nagbago sa loob ng napakaikling panahon. Hindi na sapat ang pagiging isang mahusay na produkto sa technical na aspeto. Ang presyo, ang timing, ang persepsyon ng tatak at ang matinding kompetisyon ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan. Para sa mga matatalinong mamimili, ang krisis na ito ay kumakatawan sa isang natatanging pagkakataon upang makakuha ng mga historical na diskwento sa mga bagong sasakyan. Basta't hindi nila masyadong inaalala ang mabilis na depresyasyon na daranasin ng mga modelong ito. Para sa mga mamumuhunan o muling nagbebenta, ito ay isang napakalino na babala kung aling mga modelo ang dapat iwasan ng tuluyan.